Nakakainis tong ano eh. Nakakainis to eh. O, dito muna tayo. Dito muna tayo. Nyaw, 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 nyaw. Nakakainis tong Senado na to eh. Kailan mo magigiba to? Nakakasira na ng ano to eh. Oh, et lalo na to nakakasira ng buhay to eh. Nanta ang boto sa pangakong tae. Hoy, utak niyo parang lugaw. Maputik, malag na walang laman kundi sabaw. Kala mo natapang sus, plastic lang yan. Pag may tunay na laban, kayo'y Ba't ganito ba to? Nangyari dito kasi. Visit eh. Nangyari dito. Pusik naman buhay na to. Pilipino. Nagpapasalamat po ako sa komite sa pagsasagawa ng hearing na ito at sana makabalik na dito si Tatay Digong. Kung ano man ang kanyang pananagutan, alam ko po buong tapang niya itong harapin dito sa ating sariling bayan. We have our own judicial. Ano ba nangyari sa'yo, Robin? Ba't ba nahihiyak ka? Namatay ba? Ano ba nangyayari sa inyo? Ilang mga senador na to. System, after all, it is for the Filipinos to judge if he has done his job effectively as president of this country. Pilipino po ang dapat humusga kay Tatay Digong kung nakakalakad ba ang ating mga anak sa gabi na hindi nasasaktan, di nababastos. Parang tanga ang putik o nag-walkout pa ang putik artista. Ang Pilipino. Nagpapasalamat po ako sa komite. Alam mo, Robin, hindi ko alam ba't kayo umiiyak. Ano pa problema nyo? Namimingir yung pinagtatanggol nyo. Yung pinagtatanggol nyo, namimingir. Ang daming tinabihan sa Malacanang. Oh. Alam mo si Banat Bay tsaka si Marlica, kaya nagkagalit yan. Si Marlica gusto mag-mocha girls. Eh hindi pwede, ang baho ng puday. taguan, kerte sa kalam. Ang puon nilang nakadaya, pero sila ang diablo, sila ang masama. Mga kulto ito na mga walang hiya. To DDS, utak luga. Kaya nagkagalit yung mga yan. Si Mocha, ay si ano kasi, si Marlica, gustong-gustong mag-Mocha girls. Eh kaso, kita mo naman yung itsura ni Marlica, parang dinikdik ng kawali. Eh kita mo naman yung itsura ng hawak ni Banat Bay. Diba? Nakita mo naman yung itsura ng hawak ni Banat Bay ng mga Mocha girls, talagang sexy, tsaka magaganda yung mukha. Oh, eh si Marlica pinipilit niya, eh ang baho ng puday niyan. Ngayon, saan tayo makakita ng ganitong hayop na senador? Hindi na po normal to. Iniiyakan mo po ang taong bayan. Hindi mo iniiyakan ang nagpipinger ng katulong. Hoy mga tanga, wala kayong ambag. Kundi fake news sa pagmumura sa FB lang. Isang tanong lang, may nagawa ba idolo nyo? Wala, kundi utuin kayong mga bobo. DDS utak luga, DDS tanga-tanga. 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 Bayadan ng China to, oh diba? Bayadan ng China to. Thank you, Madam. Maraming salamat po sa ating ginang tagapangulo.
at kay General Bato, Senator Bato. Oh, mga DDS, tignan niyo yung senador nyo. Kasing tanga nyo. Oh. Tignan niyo yung senador nyo. Kundi kumain, walang ginawa. Kundi kumain, himasin yung balbas. Tapos umiyak. Dumila sa kuyukot ni Digong. Oh, tignan niyo yung senador nyo. Tignan nyo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang Robin, hindi na bagay. Sorry alam mo mga Muslim, sagrado tingin ko dyan eh. Si Robin, ibang pinupustura sa mga Muslim neto. Nang lalaplap ng babae. Biro mo na pag-alaman yung nilalaplap niyang babae, buntis pala. Hindi man lang binigyan respeto yung asawa. Tapos gaganyan-ganyan ka pa, babati ka pa ng Muslim. Hindi mo na binigyan kahiya yung Muslim. Ang taas ng respeto natin sa Muslim. Yung nilalaplap mo, buntis pala, may asawa. hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, ako po kasi may press con. Kailangan po akong makaalis kaagad. Gusto ko lamang pong iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam namin! Mag-iisang buwan na nga ngayon, no? Happy Mansari! 6 minutes to go! Happy Mansari na! Okay. Kung sino po magpapagawa ng cake, PM nyo lang ako. Meron tayong gawaan ng cake na walang bawal. Pwede po inlagay nyo, manyak si Digong. Pwede po doon. Okay? Kung sino magpapagawa ng cake, wala pong bawal yung gagawaan natin ng cake. Yung O-Cakes po, walang bawal. Bukas, pwede kayo magpagawa. Pwede kayo lagay, manyak si Digong. Mabulok ka na dyan. Walang bawal katulad ng Goldilocks sa thread ribbon. Okay? Sabihan nyo lang ako. Meron na akong kinontak na gumagawa ng cake. Pwede yung lagay doon. Tatay Diggs, pininger mo, di ba? Ganon. Pwede lahat. Walang bawal. Okay? Happy Mansari! Ito po mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero alam niyo po, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, Oh! nadadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Oh! Una, si Ferdinand Marcos Sr. Oh! Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Diyan ka na fake news. Fake news ka dyan. Fake news ka dyan. Si Ferdinand Marcos Sr. lang talaga ang lumaban. Pero si Duterte, kaibigan niya yan, ka-escape niya pa nga eh. Kaibigan niya yan. Ka-escape niya pa nga eh. Hindi ka ba nagsasal sa YouTube? Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa dahig ang ating dating Pangulo? Salbay, kriminal, walang kwentang tao. Hindi ba sapat yun? Robin, International Criminal Court. Di kriminal. Oh, ano nga naman, di naman International Rapist Court. International Holdupper Court. Ano kaya nga dinala doon eh? Kriminal. Kaya nga International Criminal Court. Alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Oo. Alam naman po natin na hinihingi natin dati
na i-transport dito si Joma Sison. Oh, ano na naman to? Ba't sinegway mo na naman sa Netherlands na communist? Robin, ibang senaryo yun. Kung doon ka titira, may posibilidad na sumapi ka sa mga komunista. Walang problema doon, pwede yun. Pero si Duterte, nakakulong yan. Paano siyang maano ng MPA? Nakakulong yan. Tsaka habang nakakulong siya, ang ICC ang bahala sa kanya. Siya ay under the supervision of ICC. Hindi na kaya ng ICC yan. Hindi aayaan ng ICC yan na may mangyari dyan na anuan ng MPA. Galing dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po. Ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Oh, Ito lamang po, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. oh. Ang galing mo nga eh. Dating rebelde, dating nangulungan. Yan ang senador natin ngayon. Bobo ng Pilipino. Bobo talaga ng Pilipino. Bobo kasi natin eh. Alam mo yun? Ang bobo kasi natin eh. Tayo mga Pilipino, pag boboto tayo kasi damdamin eh. Bobo natin eh. No? Ganun kasi kadalasan tayo eh. Nauudyukan tayo ng damdamin eh. Hindi yung kwalifikasyon eh. Dapat ngayon, magbago na tayo. Huwag na tayo maging bobo yung kwalifikasyon na anuin natin. Tingnan nyo naman nangyari sa atin ngayon. No? Daig pa natin na prank eh. Tingnan mo, umiiyak. Kala mo namatay si Digong. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga-Netherland. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yun po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad? Oh, anong koneksyon na ito kay Digong? Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Oh, totoo naman, pinaghirapan niya yan, Robin. Isa kay Kibuloy, isa sa boss mo. Pinaghirapan niya yan, Robin. Isa kay Kibuloy na inuli niya sa ilalim ng lupa. Oh. Ganun kalupit yan. Di ba? Isa kay Kibuloy at isa sa boss mo. Kaya dalawa yan, 2-star kagad. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former president, sir. Ayan tayo eh. Ayan tayo eh. Ayan tayo eh. Alam niyo po, ito na po yung time na, alam mo, negative and positive time to para sa Pilipinas eh. Kumbaga, negative na nakikita natin ngayon na sobrang hina po ng mga kokote ng senador natin. Negative, nakikita natin itong mga senador na inano natin ay sadyang mga kriminal.
Negative na itong mga senador natin ay tuta na umaalik sa betlog ng politiko. Di ba? Na itong mga to, na makikita mo pa lang, hindi pa nga sa action, sa tono pa lang ng pananalita, nakikita nyo, dumidila talaga ng betlog ng politiko na sinasamba nila. Tandaan nyo, wala po silang binabanggit palagi na Pilipino. Ang binabanggit po ng mga hayop na to ay iisang tao, si Duterte. Hindi po nila sinumpaan yan. Ang sinumpaan nila tayo, gumawa ng batas para sa Pilipino. Bakit ka nagpapa-in aid of legislation? Wala ka naman pakinabang dyan ng mga Pilipino. Ngayon, ang positive side nito, tinuturo sa atin na magbago na tayo ng pagboto. Magbago na tayong mga Pilipino. Magbago na tayo ng sistema ng pagpili ng politiko. Dahil kung ganito at ganito po ang mga politiko na magtatagal sa ating bayan, mamamatay tayong dilat. Baka wala na tayo dito, wala nang Pilipinas. Kasi ganito po yung mga politiko, ganito po yung politiko na ang resulta ng bansa ay makakapangyarihan lang ang namumuno. Ganito po yung politiko na puprotekta sa mga walang yang tao. Ganito po yung politiko na walang ginawa kundi dumila ng betlog para sa kanilang sariling kapakinabangan. Walang usaping Pilipino. Ngayon, ang pakiusap ko lang sa inyo, tayo po, gumising po tayo para sa mga anak natin. Para sa susunod na salinlahi natin. Mahirap po yung mga anak natin. Kahit anong gawin nila, hindi na sila makaahon sa buhay. Sapagkat yung mga politikong to, protektado nila, yung mga elitista, protektado nila, yung mga kriminal, protektado nila, yung mga droga, etong ganitong mga politiko. Kaya gumising po tayo. Kahit yung ibang mga tao dyan na baguhan, iboto nyo kaysa sa ganitong politiko. Kahit yung ibang tao dyan, simpleng attorney lang, iboto nyo kaysa sa ganitong politiko. Tignan nyo naman itong mga politiko na to. Ibinigay nyo yung boto nyo ni hindi man lang kayo mabanggit bilang Pilipino. Puro babanggitin nila, kawawa naman yun, 80 years old. Oh, nabanggit mo ba yung pinatay nyo ng 80 years old na demonyo? Hindi mo mabanggit ha. Oh. Bakit yung paggawa ba ng krimen? Pag bibigyan ka ng hustisya, may pinipiling edad, wala. Ginawa mo yan eh. Huwag mong gawin para hindi ka singilin ng batas sa edad mong katandaan. Eh, demonyo eh. Pero nagpapasalamat pa rin tayo sa kanila dahil ngayon nare-realize natin at napapailing-iling tayo na kung magtatagal yung mga politikong ganito, kung magtatagal pa at susuportahan pa natin yung mga politikong ganito, wala na po talagang aabutin ang salinlahi natin. Wala nang aabutin ang mga anak natin. Tignan nyo naman po kay Sara, kaya nilang walang yain ang edukasyon. Kita nyo naman po kay Sara, kaya nilang walang yain ang kongreso. Etong mga senador nito, kaya nilang gawin lahat. Bali-baligta rin. Oh, kaya nilang magpa-delay, kaya nilang magpatawag para paiyain ka. Oh. Pero hindi nila pinatawag dapat. Pinatawag nyo dyan yung mga biktima ng EJK. Kaso mga bobo kayo, mga tanga kayo eh. Gagawa-gawa kayo ng krimen, takot kayong singilin. Sana pag gagawa kayo ng krimen, alam nyo na yung kapalit ng krimen na ginawa nyo. Sana alam nyo ng mga senador dahil nasa batas yun. Pag may ginawa kang krimen, may kapalit na batas.
Hindi, ang bobo ng mga senador na to eh. Sobrang bobo eh. Pinoprotektahan lang nila isang tao. Pero mo sa makakita, si BBM lang lumaban sa ganitong sistema. Alam niya, mainit na siya. Mainit na siya. Sa mga DDS, sa mga suporta ng mga demonyong pinipinggir na Duterte. Pero tinuloy niya pa rin tong ICC. Kasi nga may 30,000 naghihingi ng katurungan eh. Mas matimbang kay BBM yon. Mas matimbang kay BBM yon. Hindi matimbang kay BBM itong hayop na Duterte. Diba? Ganun ang klase ng presidente nga aasahan mo dapat. Hindi makamayaman. Hindi yung nangungunsinte ng mali. Sino makakagawang presidente yun? Si BBM lang talaga. Oh. Tapos yung Pogo. Biro mo, legasiya yun. Giniba niya. Although magsasaper ang ekonomiya. Magsasaper ang ekonomiya eh. Dahil malaki ang tax dyan. Kasi dati hindi natataksa na maayos yan. Kayang gawin ni BBM yan na maayos na tax. Pero binaliwala niya yun kahit malamang babagsak ang ekonomiya kaysa naman tayo ay nalululong sa mga pagtotorture, sa scam, involved tayo. Ganun ang presidente. Ganun mag-isip. Hindi yung presidente pinagtatanggol nyo, putik, nilagyan ka ng ganito na Pogo na alam naman mismo ng bansang China na masama ang Pogo, siya pa ang nag-insist ng Pogo dito, ay pusang ama ka. Yun ang mga pinagtatanggol na itong mga abnormal na to. Tapos pagtatanggol mo ba yung mangingisda na lang, mahihirap sa ating bansa. Pinayagan niya yung China ang maghati ang mangingisda at ang China. Ayun yung pinagtatanggol nyo. Si BBM anong ginawa? Inubos ang utang ng magsasaka. Binila ng mga gandang pangisdaan ang mga mangingisda. Ipinagtatanggol ang West Philippine Sea para unang-una sa mangingisda. Si Digong ano ba ginawa? Binigay niya yung ating isla. Ayun yung pinagtatanggol nyo? Ibang klase itong mga senador na to. Ibang klase. At sa araw-araw ko po na nare-react to, sa araw-araw nakikita ko yung sistema at galawan ng mga senador na to. Minsan napapaisip na lang po ako, kawawa naman yung mga anak ko, kawawa naman yung mga apo ko. Ganito na lang daranasin nila sa mga hayop na katulad nito. Biro mo, nasa tapat mo na yung ebidensya. 30,000 na yung namatay. O protektuhan mo yung nagpapatay ng 30,000. Tapos yung pinoprotektahan mo, nagsisenyas ng kill. Tarantado pala kayo eh. Ako naman po tagahanga ninyo sa pagka matapang ninyo, sir. Robin, huwag mo na kaming daan-daanin sa Tagalog mo, malalim, mababaw, utak mo, malabnaw. Ang dami mong kaya nasisita ka ni Cayetano eh. Robin, ang pagkasenador, Robin, ang pagkasenador, hindi parang artista yan. Kaya ka nasisita ni Cayetano eh. Para sa maganda pong binibini, na ubod ng talino. Hindi ganyan yung pagkasenador. Ano kaya intro boys? Kaya kasi sinisigawan ni Cayetano eh. Hindi naman po nadadala yan sa ganyang salita. Hayop naman oh. Pero napakatanda na po ni former president. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging konting ano lang po tayo ba?
binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya mag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Oh, lahat naman eh. Ba't tungkulin naman eh? Ano ba tungkulin ng Chief Executive? Labanan ng terorista. Lahat naman lumaban ah. Bobo ka lang. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ang... ito po ba talagang operation para may alis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami pinopuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i-contempt po kayo. Kita mo, Pero hindi po namin ginagawa. kita mo ganun katanga to. Oh. Pero mo, pinupwersa siya i-contempt. Nakikinig siya sa mga supporter. Bobo mo? Ang bobo mo, Robin. Kabobobobobobohan ka talaga. Ba't nakikinig ka doon? Magko-contempt ka sa argumento sa hearing. Hindi yung sa argumento ng supporter. Tanga ka ba? Sa flow ng hearing, doon ka magko-contempt. Sinabi mo pa yun, hindi nagmukha ka na naman tanga. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt tayo, kukontempt kita, boss. Ay putang ina talaga. Robin, ano ka ba? Ano ka ba? May utak ka ba? Pag galing kay Sara, kay Digong, ipakontempt, iko-contempt mo, bakit gano'n po? Ano yun? Ba't papakinggan mo yun? Ibig sabihin, inutil ka talaga. Robin, ano ka ba talaga? Mahina ba talaga yung kukote mo? Pag sinabi ni Digong, ni Sara, iko-contempt mo, pwede ba yung ganon? Anong batas yun? Anong batas yun, Robin? Sige nga, anong batas yun? Pagpasok mo ng hearing, may sabi sa iyo, may bilin sa si Sara, si Digong, i-contempt mo yan. Gaganon ka, I hereby contempt. Gaganunin mo? Pagpasok mo, I hereby contempt Torre. Because sabi ni Digong, sabi ni Sara. Naloko na tayo dito. Ang bobo ng senador na to, grabe naman po, Panginoon ko. Maawa naman kayo sa amin. Maawa naman kami sa amin, Panginoon. Ba't binigyan nyo kami ganito kabobo na senador? Sobrang bobo na to. Ang bobo-bobo talaga po. Tapos maging-presidente pa? Magba-vice president pa? Kawawa naman ng Pinas na to.
O, pakinggan nyo, kala nyo, iniimbento ko lang, o. Walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt kayo, kukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pinagmalaki pa. Pinagmalaki pa. Ako ang atak sa'yo, boss. Nagmalaki pa. Pinagmalaki pa. Ano ba naman to? Ayop no. Kung sinabi ni Digong, ako pa ang atak sa'yo basta sinabi nila. Shit. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir. Dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yan po boss namin. Boss niya lang si Digong. Tayo hindi. Robin, ganun pala eh. So, dapat kumausap po tayo ng mga kongresista na si Robin po, pasahudin na lang po ni Digong. Huwag na natin pasahudin yan. Mga kongresista, tulungan niyo po kami. Nakikiusap kami, kung maaari, luluhod po kami sa inyong harapan. Please lang po, huwag niyo nang pasahudin si Robin ng pera namin. Kasi umamin na po siya. Ang boss niya ay si Digong. Kung boss niya si Digong, huwag niyo pong pasahudin. Inamin niya, boss niya si Digong. So, hindi po kami ang boss niya. Kaming nasa buwis. Kaming nagbibigay ng buwis. Ang totoong boss. Please lang mga kongresista, tulungan niyo kami. Huwag niyo pasweldoin si Robin. Pasweldoin siya ni Digong. Wala rin kwenta eh. Sayang lang po ang pera namin. Hindi ko rin alam, May, kung paano matatanggal to. Isasama ko na lang sa dasal ko to. Lord, tanggalin mo na. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender? Ano pa po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Ewan ko sa'yo, basta kami okay kami dito. Okay kami dito, Robin. Utak mo lang naman hindi okay eh. Okay kami. Ewan ko yung utak mo, hindi okay. Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Galing. Galing ng speech. Umamin na, boss niya lang daw si Digong. Galing, no? Bang klase po, no? First ever yan, ha? Yan po. First ever tayo nakakita ng senador na ganyan. Dati-rati, isipin niyo po ha, ang mga senador talaga, di ba? Sila, ulitin ko na naman, sila Ople, sila Miriam. Walang bukang bibig kundi taong bayan. The Filipino people, for Filipino people. The benefits of Filipino people. Ngayon, ito, hayop. For my boss, Digong. For Digong. I love you, boss. Isa ka ng bayani, boss. Boss, isa ka ng bayani, boss. Yan o, boss, oh. Bayani ka na, Digong.
Bayani ka na, Digong. Gumawa ka na ng libro. Pusang ama ka. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas,